Okay, magandang araw po sa lahat at welcome po ulit dito sa Yutang Tabunan PH. Nandito na naman po tayo para sa panibagong reaction video patungkol dito sa mga nangyayari sa ating bansa. At eto na nga, at ito, ang tindi nito. Para sa akin, ito, sobra na talaga. Sobra na talaga ito. Kalain nyo, yung budget ng education, kinaltasan. Kinaltasan yung DepEd, may cut din doon sa Fed, nag-zero subsidy doon sa PhilHealth, pati ba naman dito sa AFP Modernization Program, nag-cut ng budget? Ano ba naman ito? Mga kaibigan, ano sa tingin nyo dito? Wala bang pakialam ang House of Representatives sa mga nangyayari dito sa bansa natin at sa buong mundo? Wala ba silang pakialam doon sa mga personnel natin na nandoon sa bundok, humaharap sa peligro? Doon sa mga taong handang ipagtanggol ang ating bansa, lalo na sa issue natin dyan sa West Philippine Sea. Hindi ba nila iniisip yan ng mga tao na yan? Bakit ko to tinanong? Kasi ito na nga, kahit sa budget ng AFP Modernization Program, may nag-cut sila. O ito, tingnan natin balita from Teleradyo Serbisyo. Sana hindi tayo nito. Ang tawag nito, copyright. Nanghiram tayo ng gumamit tayo ng video ng Teleradyo Serbisyo. So dito sabi, AFP confident 2025 budget cut won't affect modernization program. Confident daw yung AFP. O sinong niloloko ng AFP na hindi maapektuhan yung modernization program nila? Nag-request sila ng 70 billion budget. In-approve 35 lang. Ito, pakinggan natin. Kumpiyansa ang Armed Forces of the Philippines na hindi makakaapekto sa modernization program nito ang tapya sa budget sa 2025. Nagbabalita at sa serbisyo mula Campo Aguinaldo. Si Marlene Padiernos. Marlene. Jeff, ito ang inahiyagan ng hukbong seratahan matapos tapesa ng 15 bilyong piso ang kanilang panukalang pondo para sa taong 2025. Ayon kay AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Arthur Cordura, hindi lahat at ilang programa lang ang maapektuhan ng budget cut sa kanilang hanay. Gayunman, positibo pa rin anya ang kanilang buong hanay na magpapatuloy ang modernisasyon ng AFP sa pamagitan na rin ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Matatandaang nasa 35 billion pesos lamang ng hiniling na pondo ng AFP ang inaprobahan ng Bicameral Conference Committee sa ilalim ng 2025 budget. Kaserbisyo mo sa Ulitin natin yun, magkano? ilalim ng 2025 ang inaprobahan lamang ng pamahalaan sa pamagitan na rin ng patuloy na pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan. Matatandaang nasa 35 billion pesos lamang ng hiniling na pondo ng AFP ang inaprobahan ng Bicameral Conference Committee sa ilalim ng 2025 budget. Kaserbisyo mo sa Campo Aguinaldo, Marlene Padiernos para sa... Okay, ito mga kaibigan. Again, inulit ko kasi para makasigurado tayo na talaga 35 billion lang na budget ang inapprove ng BICAM. Okay. In the previous reports, ang budget na hiningi ng AFP para sa kanilang modernization program ay 70 billion pesos for 2025. And then, kinat yun, ginawang
Kung tama ang natatandaan ko, ginawang 45 billion. And then, nung lumabas na itong final na budget for 2025, naging 35 billion na lang. Kaya nga sinabi, nag-cut ng 15 billion. So imagine ninyo yan mga kaibigan ko. Sino sa atin dito na makapagsasabi na with the current equipments that we have na ginagamit ng AFP, sino makapagsasabi sa atin na enough na ito para sa lahat na kung anong mangyayari patungkol dito sa security and safety natin? Sino makapagsasabi? Kaya nga merong modernization program yung AFP kasi kailangan nila mag-upgrade. Kasi nga from time to time merong mga bagong equipments na lumalabas. Kapag outdated yung gamit mo pang depensa sa bansa mo, tapos yung kalaban mo the latest model, the most advanced equipment, o paano mo mapoprotektahan? Paano mo mapoprotektahan yung bansa mo na kahit ikaw mismo yung gamit mo ay outdated? Di ba? Ganyan katatalino yung House of Representatives natin. Ang tindi nito mga kaibigan. Nagrereklamo ako ngayon kasi ang taas ng respeto ko sa AFP. Sila ang responsable sa peace and security natin and safety sa buong bansa natin. Kaya dapat kung anong pangangailangan ng AFP, dapat ibigay ito ng bansa natin. Kaya nga nasisiyahan ako noong time ni Pangulong Rodrigo Duterte, nag-increase sila ng salary. Malaki ang budget for modernization. Kaya nga nakabili tayo ng mga bagong equipment, mga bagong malalaking barko para poprotektahan ang ating bansa. And yet ngayon, tingnan ninyo mga kaibigan, 35 billion lang ang inapprove na budget for AFP modernization. Alam naman natin, kahit bala, mahal yan. Kahit isang bala, mahal yan. Paano kayo bibili ng advanced equipment kapag yung budget nyo kinat na? Ano lang mabibili nyo yan? Okay? Again, malaki ang respeto ko sa AFP kaya nga nagrereklamo ako ngayon. Nanawagan ako sa AFP. Kung ano bang stand niyo dito? Bakit ganito? Papayag lang ba kayo na ganito yung budget na ibibigay sa inyo, pambili ng mga gamit ninyo? Kayong humaharap dyan. Iniiwan yung pamilya nyo para protektahan yung bansa natin. And yet, itong gobyerno natin, takot na magbigay ng budget, pangbili ng advance na gamit nyo dyan. Paano nyo gagawin yung pagpoprotekta dito sa bansa natin kapag hindi nyo kayang bilhin yung latest at advanced na gamit? Di ba? With our current situation nga, binubuli tayo ng China ngayon. Binubuli tayo ng China. At ito ang ginagawa at ito ang ginawa ng BICAM Committee, House of Representatives. Ganitong budget lang ang binibigay dito sa AFP. O sigurado naman tayo, merong mga Chinese spy na nakapasok dito sa
sa Pilipinas. Ngayon, malalaman ito ng mga Chinese spy na kunti lang yung budget natin for modernization. Ipag-report nun din sa China, so anong gagawin? Aalis ba sila sa West Philippine Sea? Kasi konti yung budget natin for AFP modernization. O kayo na sumagot dyan mga kaibigan. Ang kakapal ng mukha ng mga House of Rep, mga congressmen natin. Ang lakas ng loob na magtanggal ng budget for AFP modernization. Grabe na ito talaga. Ako kahit ordinaryong tao, hindi ko to matatanggap. Meron akong mga kaibigan na nasa AFP, nasa pulis. Kaya concern ako sa kanila, lalo na sa kanilang pamilya kasi iniiwan nila ito para magsilbi sa ating bayan. And alam naman natin kung anong nangyari doon sa SAF 44. Kung advance yung mga gamit natin, sa tingin nyo, mangyayari kaya yun sa SAF 44, yung nangyari sa kanila? Bakit ngayon? Nag-cut kayo ng budget ng AFP modernization. Yun yung tanong ko. Hindi ba kayo iimik nito? Kasi nakatanggap kayo ng additional 150 allowance or daily allowance, daily food allowance nyo. AFP, magsalita naman kayo. Tingnan nyo itong ginagawa sa inyo. Kayo yung nangunguna para sa security and safety natin. May karapatan kayo magkaroon ng advance na mga gamit. At alam naman natin nga kahit anong budget, kahit 100 billion pala yan, kulang yan. 70 billion nga hiningi nyo, hindi pa binigay. Binigay 35 billion lang, half lang yung binigay. Oh, ano sa tingin nyo dito mga kaibigan? Masaya kaya yung AFP? Dahil may dagdag silang 150 food allowance? Kaya pwede i-cut yung budget nila? Ano kaya sa tingin nyo? O ito, may isa pa akong video. Pakita natin. Galing naman ito sa PTV Philippines. AFP. Nagpapasalamat pa pala sila. Nagpapasalamat sa dagdag na daily subsistence allowance para sa mga sundalo. Pakinggan natin ito. Labis ang pasasalamat ng Armed Forces of the Philippines sa dagdag daily subsistence allowance ng Kongreso para sa mga sundalo. Sa ilalim yan ng proposed 2025 national budget. Mula sa 150 pesos kada araw, ginawa na itong 350 pesos. From 150 daily subsistence allowance, ginawang 350. So may additional silang 150. Kaya ba dahil ba okay lang na i-cut yung budget ng AFP modernization? Parang sinasabi dito ni Tamba, huwag na kayong mag-upgrade. Busog naman kayo. Parang ganyan. Papayag kayo niyan? Ano ba naman to? Grabe na talaga itong House of Representatives. Again, wala akong problema sa AFP. Malaking respeto ko sa AFP. Pero sana naman, magsalita na kayo dito. Hindi ko naman sinasabi, gumawa kayo ng paraan. Pero at least naman lang, magsalita kayo. As ordinaryong Pilipino, kailangan namin marinig also yung kung anong hinanaing ninyo. Kasi kami nga nakikita namin na kulang yung binibigay na suporta ng gobyerno para sa inyo at saka sa inyong pamilya. At ito, for 2025 budget, nag-cut din ng budget para sa modernization ninyo. Patuloy natin.
para makatulong sa mga uniformed personnel. Bahagi rin ito ng pagkilala ng pamahalaan sa mga pagsisikap at sakripisyo ng mga sundalo para sa bansa. Noong Miyerkules, Talaga? Pagkikilala sa pagsisikap ng mga sundalo? Tingnan natin ito sa iba nga. Tamba. nag-video call pa si House Speaker Aba, Martin nag-video call Romualdez pa? kay AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. para ihatid ang magandang balita. Bagay na Magandang balita pala yung pag-approve nila sa 2025 budget na may cut hanggang half yung para sa AFP modernization. kinatuwa ng AFP Chief. Oo, Git pa abay, kinatuwa. ng House Leader, sila ang top priority ng pamahalaan. Niratip Nako, naloko na. Paano naging top priority yung AFP na nag-cut ng half ng for AFP modernization? Yung top priority naman based sa 2025 budget, yung DPWH naman. Halatang nagsisinungaling ito si Tamba na kinakausap itong si Chief Browner. Grabe, manluloko talaga ito. Sobra na ito, Tamba. Pagkahana ng Kongreso ang BICAM report ng 2025 budget proposal at ngayon hinihintay na lang ang formal na paglagda ni President Ferdinand R. Marcos Jr. dito para tuluyang maisabatas. Kindly convey to the entire AFP, to our men Pakinggan niyo mga and kaibigan. women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350 has not only been affirmed but has been approved and is being signed right now, and we will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that. Palakpakan naman dyan. Palakpakan. Kasi nag-improve na, nag-add na sila ng daily subsistence allowance to 350. Palakpakan. Then, kinat yung budget. Palakpakan din. Kinat yung budget from 70 billion to 35 billion. Palakpakan din. Palakpakan po tayo mga kaibigan. Diba? Ang kakapal ng mukha nito. Mga congressmen na ito. Grabe. Sila kaya paharapin nyo dyan sa, bigyan nyo yan ng uniform. Sila paharapin nyo kahit 1 month lang. Kahit 1 month lang. Patry lang natin. Itong dalawa, Tamba, si Zaldico. Patry natin. Si Grace po, si Chis Escudero, patry natin. Pagsisirbisyuhin nyo yan dyan. Lagay nyo yan sa division nyo dyan. Di ba may infantry division, may ganyan. Lagay nyo dyan. Kahit isang buwan lang. Then, asahan nyo dun sa kahit sa Mama sa Pano lang. Or i-rotate nyo 2 weeks doon sa Mama sa Pano, then 2 weeks din dyan sa sa West Philippine Sea. Matry nila. Kasi sila ng budget nyo eh. Parang silang may alam na, ito, 35 billion, enough na yan for modernization nyo. Kaya, patry nyo dyan. Grabe talaga. Regardless of whatever doubts, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. I as a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Labis ang pasalamat ng Imagine na yun, top priority daw. Yung sinasabi ni Tamba. I don't know. Kayo na mag-comment dyan mga kaibigan ko. Katurungan ba itong ginagawa ng House of Representatives or ng BICAM committee atungkol dito sa budget ng AFP? Kasi kung ako, pamilya nung AFP, ako magrereklamo ako nito. Paano gagawin ng
ng mabuti yung trabaho ng halimbawa asawa ko, yung katungkulan niya, nag-cut kayo ng budget ng modernization. Mahihirapan kayo magkakaroon ng advance na mga gamit para pangontra doon kung meron man mga kalaban. At ito na nga. Ito, nalaman natin to. May Chinese spy, babalita doon sa China. Nag-cut ng budget ng Pilipinas doon sa AFP modernization nila. So basically, sasabihin ng spy doon sa head ng doon sa China, kahit anong gawin natin sa Pilipinas, yung mga gamit nila outdated, hindi advanced. Hindi yan enough para talunin tayo. So, patuloy natin tong pambubuli sa kanila. Anong sasabihin niyo sa mga AFP? Kambaluslos, anong sasabihin niyo? Di. Huwag na mag-upgrade. Anyway, busog naman. Parang ganyan. Okay. Sige, kayo comment nyo dyan mga kaibigan kung anong sa tingin nyo dito. Dito na lang muna tayo. Pag-like, share yung video natin. And then, pag-subscribe na rin. Malaking kaligayahan na natin. Kahit isang subscribe lang. Okay. At dito na lang muna. Okay, maraming salamat at magandang araw.